magpili ka ng lugar, magdebate tayo. Yung neutral, tapos i-televise natin. Live natin. Kahit magpili ka pa, kahit saan, anytime, anywhere, didibatihin kita anumang topic ang gusto mo. Malakas maghamon talaga si Pastor Apollo Kibuloy sa ng isang debate noong di pa siya nahuli. Ang hinamon niya dito ay si Senador Risa Hontiveros. Pero hinamon din niya si dating Senador Manny Pacquiao sa isang debate na di daw umano kumakasa. Now, ngayon, magkaibigan itong sila si dating Senador Manny Pacquiao na isang born again at si Pastor Apollo Kibuloy na tagapagtatag sa kanyang sariling siktang Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, nag-aaway sila dahil sa politika. At humantong pa sa demandahan itong dalawa. Nag-file ng kaso si dating Senador Manny Pacquiao laban kay Kibuloy. Si Kibuloy din ay nag-file pero lahat nila mga kaso na-dismissed. Nilalait pa ni Pastor Apollo Kibuloy si dating Senador Manny Pacquiao dahil sa mga naganap na pagkatalo nito, sunod-sunod sa boxing at politika. Ngayon, may inilabas na survey sa side nila ni Pastor Apollo Kibuloy, di nakarga si dating Senador Manny Pacquiao. Iba din sa survey na inilabas, may nakarga si Manny Pacquiao. Pero, napansin nyo ba dito, merong mali sa survey. Bakit merong mali? Nakita nyo ba ang mali dito? Ito ay, tingnan nyo, ano ang mali sa survey? Tatalakayin natin. Pili ka ng lugar, magdebate tayo. Yung neutral, tapos i-televise natin. Yun ang mga paghahamon niya. Kung maalala ninyo, inamon din niya si Brad Eli Soriano at nang kumasa si Brad Eli Soriano, sabi niya, maglagay ka ng milyong halaga sa aking bank account, haharapin kita. Tatalakayin natin ito, samahan niyo ko. Kasi mamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Sa tagal na ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagpangaral, mga kapatid, wala pa ni isang nakita ko na humaharap siya sa maginoong talakayan. Panay lang ang paghamon niya, di po ba, ng debate. Naghamon pa siya ng debate sa simbahang katoliko kaugnay sa mga larawan at sacred images. Pero mahirap na maliban lang kung siya ay makalabas sa kulungan. Okay. May inilabas na survey pero halatang gawa-gawa lang. Ano ang napansin ninyo sa survey ito, mga kapatid? Ito daw ang lumabas sa survey. Ano ang napansin ninyo? Okay, comment kayo dyan. May napansin ba kayo na mali? Tingnan nyo sa survey na inilabas. Nangunguna daw si Bong Revilla. Sinundan daw ito sa pangalawa ni Bato de la Rosa. At pangatlo daw si Pastor Apollo Kibuloy. Pero bakit ang mukha ni Kibuloy ay si Bongo? Abay, dito pa lang nag-iba. Ano to? Transfiguration? So napansin nyo ba? Pangatlo si Apollo Kibuloy, pagkatapos ang mukha niya si Bungo. Sunod si Rodante Marcolita,
Pang-apat daw, si Willie Ong, si Richard Mata, si Jimmy Bundok, si Vic Rodriguez, Chavit Singson, Philip Salvador, si Willie Villame, si Bonifacio Busita. Yon ang inilabas na kinakalat sa social media, mga kapatid. Pero di yata napansin sa nagawa nito na pangatlo si Apollo Kibuloy daw, pagkatapos ang mukha ay si Bungo. Ano nga ba talaga? Oh. So, sorbi tayo. Ha? Oh, napansin niya na. Oh, napansin na ni Sis Dinita Kadyog. O nga, no? Oh. Si Kibuloy ang binanggit, pagkatapos si Bungo. Ano yan? Nag-transfiguration na? Oh. So, good evening sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Malaki talaga na at importante na tatalakayin din natin itong lalo ng mga nagsilabasan na mga propaganda, mga kapatid. Tulad nito, na yon ang inilabas na survey nila. Pero pangatlo si Pastor Apollo Kibuloy. Bungo ang mukha. Sige, muli magtanong na naman tayo. Ibubuto niyo ba si Pastor Apollo Kibuloy sa darating na halalan? Comment kayo. So, dating Senador Manny Pacquiao tumakbo na naman sa survey sa Falls Asia. Nakasakay si Pacman. Pero kadalasan sa mga nakasakay sa survey, mga kapatid, yung mga nasa tinatawag na political dynasty. Tinatalakay natin ito kagabi, pero ang problema, biglang nawala tayo sa ere dahil nawala ang kuryente. No? Tinatalakay natin ang kaugnay sa political dynasty dahil sa bagong survey, 2 tulfo nakasakay, no, sa naturang survey. Mga artista, sila si Philip Salvador, sila si Kuya Will, nakasakay din. No? So, klarong-klaro talaga sa panglasa ng karamihang mga butante, yung mga kilala at sikat. At may mga naglalabasa na ngayon na survey. Ito lang, kanina lang. Nakita ko to sa Facebook. Pero parang di na yata napansin na si Pastor Apollo Kibuloy daw ang pangatlo sa senatorial preferences, pero mukha ni Bungo. Para bang dinali-dali lang ang pag-post dito? Yeah? Okay. Ituloy natin mga kapatid. Dahil malapit na bawat isa sa atin, anuman ang reliyon mo, ay bumoto, pipili talaga. Sagrado ang ating pagpili. Ang ating konstitusyon ay nag-define na ang pagpili ay sacred obligation of every Filipino citizen. Di po ba? Pero dapat sa mga pumipili, di lang batayan na sikat, di lang batayan na dahil may nauna na politiko, yung tinatawag na political dynasty, kaya pipiliin. Dahil kung tignan natin ang ating konstitusyon, lalo na ang 1987 konstitusyon, di pa
naman napakalinaw na dapat alisin ang political dynasty. Pero, binanggit natin ito kagabi, ngunit biglang nawala tayo. Nawala ang kuryente. Galit siguro ang nasa political dynasty. Okay, nawalang kuryente. Mga almost 12 na more than bumalik ang kuryente kaya nawala tayo. So balikan natin ang ating tinatalakay mga kapatid. Kaugnay sa political dynasties. Di ba? Ito ang napakabango at ito ang sistema sa politika. Yung natapos ng termino sa ama, pwede susunod na naman ang ina. At matapos ang ina, susunod na naman ang anak. O kaya pinsan dyan sa politika. Yun. Palipat-lipat na lang sa mga kamag-anak. Di ba ba? At kung tinatalakay, nakasaad sa 1987 Constitution na alisin ang political dynasty, ang tanong dito mga kapatid, bakit hanggang ngayon namayagpag pa at nangunguna? Kung tingnan niyo sa survey, hindi itong survey pinakita ko dahil propaganda lang ito at gawa-gawa. Kung tingnan natin sa survey ngayon, di po ba, namayagpag pa rin yung dugo sa political dynasty sa ating bansa. Sangayon ba kayo na dahil sa political dynasty, ito din ang isa sa dahilan para laganap ang korupsyon sa ating gobyerno? Si Pastor Apollo Kibuloy pala, ayon sa survey na ipinakita, nangunguna sa survey si Pastor Apollo Kibuloy na ayaw niya ng korupsyon. Siya ang magawa ng solusyon against corruption daw, si Pastor Apollo Kibuloy. You see? Okay. Ituloy natin dahil ulitin ko, naputol tayo kagabi sa pagtalakay kaugnay sa political dynasty na isa sa mga namayagpag sa ating political system ngayon. So, iwan ko kung papayag ba kayo, sang-ayon ba kayo na ang political dynasty, ito magiging isa sa dahilan kaya lumalaganap yung korupsyon sa ating bansa. Dahil ginagawa na nila na parang basta makapwesto at yung iba'y makakurakot na. Di mo ba? Kitang-kita sa eleksyon gumagastos ng malaki. Yung iba, pilit pang mandaya para makaposisyon. At makaupo lang sa pwesto, ayaw nang mapalitan. Karamihan, di po ba? Ito ang realidad mga kapatid. Ayaw nang mapalitan. Basta makaupo sa pwesto. Palipat-lipat na lang. Hindi, nagmistola na negosyo ang politika. At para sa kanila, walang lugi dito. Dahil sigurado ang kita. Pwera lang sa mga tao, mga kapatid, na religious talaga. Dahil ayon din sa survey, sa inilabas na survey ayon sa aklat ni Attorney Alex Lacson. Yun si Attorney Alex Lacson, tumatakbo yun na senador noon, pero sayang, magaling yon noon, pero di siya kilala, kaya natalo. Ayon sa kanyang aklat na nabasa ko, sa korupsyon o mano, merong 20% pa na nanatili sa mga politiko
na hindi korap at sa mga nasa gobyerno. At yun ang dahilan daw kung bakit nananatili sa pagtakbo ang ating gobyerno. Pero, bawat isa sa atin, may obligasyon tayo na dapat ibuto natin ang tama. Ngayon, balikan natin ang political dynasty, mga kapatid. Ano sa palagay ninyo? Ilang taon na nang lumabas ang 1987 Constitution na alisin ang political dynasty. Pero bakit walang politiko na kumikilos o walang politiko na gumagalaw o mga mambabatas para isulong yung anti-dynasty bill? Bakit kaya? Dahil ba hindi sila bubo para gumawa ng batas na maapektuhan ang kanilang serbisyo sa politika kasama na ang kanilang mga kaanak? So, hindi talaga sila gagawa ng mga batas, mga kapatid, na makapagpatigil sa pamayagpag sa mga pamilya na talagang klarong-klaro sa political dynasty, sa ating political system, sa ating bansa. Ika nga, hindi sila siraulo para gumawa ng mga batas para papatay sa sarili nila mismo. Di po ba? Kung mapansin nyo, ang dami ng mga nagsusulbungan ngayon na mga party list. Di po ba? O, may party list pa na mga bago ngayon para makaupo sa posisyon. So, ulitin ko ang tanong, ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy sa darating na eleksyon? May nagsabi dito kanina, yes, kay Pastor. Oh. Pero, karamihan din, hindi daw umano sila. Iba't ibang mga big no talaga. Well, tingnan natin sa darating na eleksyon. Pero sa bagong survey, 2 tulpo, no? Pasok. So pag makalusot itong 2 tulpo, mga kapatid, 3 tulpo na sa Senado. At sa survey, kung ito'y makalusot, si Kuya Willie Villame at si Philip Salvador, papasok na din. So ano ang takbo sa kanilang Senado? Diba? So, yon, abangan ang susunod na kabanata. Daming man nagsasabi dito, big no to Kibuloy daw. Big no to Kibuloy, ipakita natin tong ang daming magagalit pag mag-survey ako. Dahil sabi sa mga followers ni Pastor Kibuloy, nga ano ko nung gihilabtan si Pastor, di man manghilabot. Sandali pakita muna natin yung mga nag-comment ngayon bago tayo papasok sa punto por punto, mga kapatid. Pag hindi karapat-dapat, huwag ibuto. Tama naman. No? Pero ito naman talaga ang katotohanan. Nag-number 1 nga si Senador Robin Padilla. Sabi ni Igmadio, yes kay Kibuloy. Magandang pamamalakad niya sa QOGC. Si Ninita Kadyog, sayang lang ang buto ko kay Kibuloy. Si Emeline Cho Estava, magawa na silang pelikula, Brad Windel. Dami ng mga artista sa Senado. Kung makapasok talaga.
At kung makapasok din si Senador Manny Pacquiao balik sa Senado, di bibo, di po ba? Okay. Sabi ni Jim Soto, si Kibuloy, wala rin magagawa. So, dami na ang mga nag-comment dito na ayaw umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan natin sa susunod na eleksyon. Bisan and Sorby. Kilabot. Yan, dami sila mga reaksyon dito. So, yan, no? Mga kapatid, maraming salamat sa pag-participate sa ating Sorby. So, yan. Tinatalakay natin, lalo na itong issue kaugnay sa political dynasty, dahil ito talaga ang klarong-klaro na takbo sa sistema ng ating politika. Ulitin ko, ayon kay Lao Tzu, in choosing a leader, character is the most important quality. Skills and knowledge come second in importance. At sino yon? Sabi din ni Plato, ipigan philosopher, he who does not seek power is the most qualified to hold it. Tanong, meron ba sa mga tumakbo ngayon na hindi talaga naghahanap ng kapangyarihan? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the